ating talakayan tungkol sa antas ng wika. Bago tayo magsimula mga senior high, alamin muna natin ang layunin. Kaya, basahin ng tahimik ang unang dalawang layunin. Magaling! Ngayon naman ay sabay-sabay nating basahin ang ikatlo at panghuling layunin. Maraming salamat! At ngayon matutunghayan ninyo kung ano ba ang malalaman natin sa araw na ito. Kaya, umupo ng maayos, makinig at makilahok sa ating aralin. Kasi may iba't ibang wika pala ang ating bansa, di ba? Magandang araw kaibigan. Sir Juan Malaya ang aking ngalan. Handa kang tulungan sa iyong mga pag-aaralan. Sa aralin na ito ay pag-aaralan natin ang iba't ibang antas ng wika. Pamilyar ka na ba rito? Kung hindi pa, tara at simulan na natin ang pagtalakay. Filipino ang ating wikang pambansa, subalit kung magiging mapanuri at makikinig ng mabuti sa mga taong nagsasalita nito, mapapansing hindi iisa ang uri ng Filipinong umiiral sapagkat lumilitaw ang variety o antas ng wika dala na rin ng pagkakaiba ng kapaligiran, panahon, lugar, at kakanyahan ng taong nagsasalita. Bago tayo magpatuloy ay ibigay muna natin ang kahulugan ng wika. Nangalap ako ng iba't ibang kahulugan ng wika, narito ang ilan. Ang wika ay mahalaga sa lipunang ating ginagalawan. Alam naman natin na ang wika ang ginagamit natin upang tayo ay magkaroon ng pakikipagkomunikasyon sa ating kapwa. At dahil dito ay nagkakaroon ng isang maayos na lipunan. Sumunod, kalipunan nito ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na bantas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Iba pang kahulugan ng wika. Ito ang ginagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa kapwa. At kung sakaling walang wika, mahihirapan tayong makipagkomunikasyon o makipagtalakayan sa ating mga kapwa-tao. Sumunod, ayon kay Tumangan, 1986, ang wika ay mahalagang bahagi ng lipunan sa dahilang ito ang kasangkapang kailangan sa pakikipagtalastasan. Kung mapapansin natin, ang mga kahulugan na kinuha ko ay lahat patungkol sa pakikipag-ugnayan o pakikipagtalastasan. Ang nais ko lang bigyang diin ay mahalaga ang wika upang makabuo ng komunikasyon o pakikipagtalastasan sa kapwa nating tao. Ngayon ay isa-isahin na natin ang antas ng wika. Mababasa sa ibaba ang ilan sa mga antas ng wikang Filipino. Merong dalawang pangunahing antas. Ang unang
antas ay ang formal. Sa ilalim ng formal ay merong dalawang uri, pambansa at pampanitikan. Ang ikalawang antas ay ang di-formal. Sa di-formal, meron namang tatlong uri, lalawiganin, kolokyal, at balbal. Ngayon ay isa-isahin na natin ang antas maging ang bawat uri nito. Ang unang antas ay ang formal na antas. Mga salitang standard dahil ito'y kinikilala, tinatanggap, ginagamit ng karamihang nakapag-aaral sa wika. Ang mga dalubwika ang nagpapasya kung ang isang salita ay dapat gamitin. Kung marapat ito'y ginagamit sa mga paaralan at sa iba pang may pangkapaligiranng intelektual, sa gayoy tumaas ang uri kapag malaganap ng hinuhuwad. Nabanggit natin na merong dalawang uri ang formal na antas. Ang unang uri ay ang pambansa, salitang ginagamit sa mga aklat at babasahing sumisirkula sa buong kapuluan at lahat ng paaralan. Ito na rin ang wikang ginagamit ng pamahalaan at ginagamit na panturo sa loob ng paaralan. Narito ang ilang mga halimbawang salita na pasok sa pambansa: ama, ina, aklat, dalaga. Ang ikalawang uri para sa antas formal ay ang pampanitikan. Mga salitang matatayog, malalalim, mabibigat, makukulay at sadyang matataas ang uri. Ito ang mga salitang ginagamit ng mga manunulat at dalubwika. Narito ang ilang halimbawa. Mabulaklak ang dila, di maliparang uwak, kaututang dila, balat sibuyas, taingang kawali, at nagbukas ng dibdib. Kung mapapansin natin ng mga halimbawa, ito ay mga matatalinghagang pahayag. At ang mga matatalinghagang pahayag ay ang kadalasang halimbawa para sa pampanitikan. Ang ikalawang antas ay ang di-formal o informal na antas. Mga salitang karaniwan at palasak na ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap at pakikipagsulatan sa mga kakilala at kaibigan. Ang unang uri para sa antas di-formal ay ang lalawiganin. Ito ay ang mga salitang kilala at saklaw lamang ng pook na pinaggagamitan nito. Hindi ginagamit sa labas ng kinamulatang lalawigan, liban kung sila-sila'y magkakatagpo-tagpo sa labas at dahil kinagisnan, natural na siyang naibubukang bibig kaagad. Kapansin-pansin ang mga lalawiganing salita bukod sa ibang bigkas ay may kakaiba pang tono. Ang lalawiganing salita ang tulak ng mga makarehinal na kaugalian ng tao. Mga halimbawa para sa lalawiganin: ambot, mula sa salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay ewan. Kaon, mula sa salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay kain. Biyag, mula sa salitang Iluko na ang ibig sabihin ay buhay. Ngarud, mula sa salitang Iluko na katumbas ng katagang nga. Ang ikalawang uri para sa antas di formal ay ang kolokyal. Ito'y mga pang-araw-araw na mga salita ngunit may kagaspangan at pagkabulgar. Bagamat may anyong repinado at malinis ayon sa kung sino ang nagsasalita. Madalas na ginagamitan ng pagpapaikli o pagkakaltas ng ilang titik sa salita upang mapaikli ang salita o kaya'y mapagsama ang dalawang salita. Narito ang mga halimbawa para sa kolokyal. Paano, mula sa salitang paano. Pre, mula sa salitang pare. Tena, mula sa salitang tarana. Kailan, mula sa kailan. Meron, mula sa mayroon. Nasan, mula sa nasaan. Ang huling uri para sa antas di formal ay ang balbal. Ang mga salitang ito ay tinatawag sa Ingles na slang.
Ang mga salitang ito noong una ay hindi tinatanggap ng mga magulang at may pinag-aralan dahil masagawa raw pakinggan. Sa mga grupo-grupo nagsisimula ang pagkalat nito. Sila ang umimbento, sa gayon, para nga namang code, hindi maiintindihan ng iba ang kanilang pinag-uusapan. Narito ang mga halimbawa ng balbal na salita. Bagets na nanggaling sa kabataan, saring na ang kahulugan ay biro, datung na ang kahulugan ay pera, ermat, nanay, erpat, tatay, lespo, pulis, binaligtad, nenok, nakaw, sikyo, gwardya, utol, kapatid, yosi, sigarilyo. At alam kong marami ka pang naiisip na iba pang mga balbal na salita. Maaring naririnig mo sa iyong paligid o sa mga taong nagsasalita malapit sa iyo. Narito pa ang ilang halimbawang hanayhay ng antas ng wika. Sa bahagi na ito, kung mapapansin mo ay mayroong isang salita na pasok sa bawat antas ng wika, mapapormal man o informal. Halimbawa, sa pampanitikan kapusod, sa pambansa ay kapatid, sa balbal ay utol, sa kolokyal ay tol na pinaikli, lalawiganin ay tugang sa Bicol. Meron ding nasisirang bait, sa pambansa ay baliw, sa balbal ay wangbu, sa kolokyal ay baliw rin, sa lalawiganin naman ay buang ng Bisaya. Meron ding pampanitikan na may pusong babae, sa pambansa ay bakla, sa balbal ay syoke o badap, sa kolokyal ay ding, sa lalawiganing ay bayot ng Bisaya. Maaari mo rin itong gawin, mag-isip ka ng isang salita at ibigay mo ang tumbas nito sa bawat antas ng wika. Yan ang assignment o takdang aralin ko sa iyo. Natapos na rin ang ating pag-aaral. May mga natutuhan ka ba? Sana'y nakatulong ako sa iyo. Hanggang sa muli! Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel mga katoto.